Mahilig ka bang manood ng food reviews on TikTok? Isa ka ba sa mga always G pumunta sa mga nagsasarapang go-to food spots na trending online? Ang pinaka-prestihiyosong food rating system sa mundo, ang Michelin Guide. Finally, nandito na sa Pilipinas. Paano nga ba nito babaguhin ang ating pananaw sa pagkain? I'm Yumer Yanga and here's what you need to know. Nagsimula ang Michelin Guide noong early 1900s pa, gawa ng isang tire company, ang Michelin. Ang goal nito noon, hikayatin ng mas maraming tao na mag-road trip at syempre, gumamit ng mas maraming gulong. Isang genius marketing move, di ba? Isa sa naging legacy ng Michelin ay ang kanilang star rating system. Kapag nakakuha ang restaurant ng isang Michelin star, worth it daw na dayuhin ito at tikman ang kanilang pagkain. Kapag 2 stars, lilihis ka raw ng ruta para lang makakain sa restaurant. At ang pinaka-elite, ang 3 Michelin stars. May mga nangingibang bansa pa makakain lang sa mga restaurant na yan. Parang Olympics, no? Ang mga Michelin inspectors lumilibot sa iba't ibang lugar para kumilatis ng pagkain. Pero hindi ito basta-basta dahil meron silang mga checklist sa paghusga. Una, ang kalidad ng mga sangkap na ginamit. Ikalawa, ang lasa at teknik sa pagluluto. Sunod ang estilo ng chef sa kanyang lutuin. Ikaapat, ang value for money. At panghuli, ang consistency ng pagkain. Papasa naman kaya dyan ang mga Pinoy dishes. We know that even in the United Arab Emirates, in Canada, in Australia, or even in the United States, there's Filipino food already. So I think that's a very reason why the Michelin Guide has an eye on the Filipino cuisine, because of the fact that, hey, probably merong maganda sa Pilipinas, sa pagkain sa Pilipinas, na dapat lang na i-discover natin at bigyan ng Michelin star. Nagsimula ng maglibot ang Michelin inspectors sa Metro Manila at Cebu. I-explore din nila ang culinary scene sa mga karatig lugar ng NCR, kabilang ang Pampanga, Tagaytay at Cavite. Ang Michelin inspectors ay eksperto sa pagkain, dining at hotel sectors. At may malawak na experience sa hospitality industry. Sila ay mga anonymous o hindi nagpapakilala para matiyak na wala silang magiging special treatment at masiguro ang kredibilidad ng kanilang assessment. Pero hindi lang isang inspector ang susuri sa bawat restaurant. Ang Michelin stars ay ibinibigay base sa assessment ng iba't ibang inspectors na bumisita sa restaurant ng ilang beses. O diba? Hindi yan basta-basta. Kaya kung sakaling may restaurant dito sa Pilipinas na makakakuha ng Michelin stars, mas lalong makikilala ang Filipino food sa buong mundo. We know that once the local restaurants receive the Michelin star recognition, it elevates that particular restaurant into an international or global scene. This will also significantly boost the wide range and cultural food diversity of the Philippines and putting the Philippines as a prominent influence when it comes to international quality food. Pero higit pa rito, maituturing daw itong challenge para sa mga Pinoy chef. It gives a lot of challenges to the Filipino chefs to elevate their craft, like making use of indigenous ingredients and other stuff that they just don't stop with the adobo or the kare-kare and everything that we have right now. But you know, magmayabang. We will be having this challenge na ipagmayabang ang kultura natin through Filipino food. Sa huling quarter ng 2025, i-reveal sa isang special event ang full selection ng Michelin Guide dito sa Pilipinas. Game changer naman talaga ang Michelin Guide sa ating culinary scene. Pero dahil subjective ang panlasa, nasa atin pa rin ang huling hatol. At pagdating sa pagkain, ang pinaka-importanting bituin ay ang ating panlasa. Anong resto ang tingin mo ay deserving ng Michelin star? Drop your pics sa comments.